Lumipad ang aming team papuntang Davao City, Charel. Last October 17, 2024, pumunta kami nila mama sa Davao. So maaga kaming pumunta sa Ninoy Aquino International Airport para hindi kami malate. 5 PM pa lang nandito na kami pero 7 PM pa yung flight namin. Sakto lang naman, hindi masyadong late, hindi rin masyadong maaga para ma-check pa yung mga gamit namin. This is also our first flight na kaming tatlo yung magkakasama. Ako, si mama, and si ate Steph. Tapos nakaalis na rin kami agad pero around 8 PM pa. 1.5 lang yung flight and then nandito na rin kami agad sa may Davao City. Mas pinili pala naming umalis ng Thursday ng gabi para masulit yung buong Friday, Saturday, and Sunday. And hindi kami pagod sa day 1 ng pag-iikot namin which is Friday. Kaya pagdating ng Thursday ng gabi, natulog lang kami dito sa may hostel malapit sa airport para madali rin kaming ma-pick up nung magtutour sa amin ngayong Friday ng umaga. Nag-book na lang kami ng Davao Samal Tour para hindi na kami mahirapan sa transportation. Tapos nakakagulat kasi kailangan sumakay ng mga kotse sa ship or sa bangka or sa malaking barko para makalipat ng Samal from Davao City. Nabanggit ng driver namin si Kuya Tata na isa talaga to sa means of transportation nila. Meron ding mga taong sumasakay dito. Yung mga nagtatrabaho sa Davao na kailangan mag-work sa Samal sumasakay dito. And yung vice versa din na yung mga taga Samal na kailangan magtrabaho sa Davao City ay sumasakay dito on a daily basis. 20 pesos lang daw ang pamasahe tapos 100 kapag motor and 150 ata or 250 ba yung binayaran namin para maisakay itong kotse from Davao papuntang Samal. Ganun din siya pabalik, Samal to Davao, 250 pesos or balikan na ata yun. Sarap, butsi-butsi. Sarap. Kung kahit may isa, ako may isa. Tig-isa lang tayo. Dalawa ka. Bigyan mo kayo step ng isa. Okay. Wala pa atang 15 minutes nandun na kami at nakatawid na kami sa Samal from Davao City. Mabilis lang daw talaga to and sabi nga ni Kuya may ginagawa ng tulay para mas mapabilis na yung transportation pero baka sa 2027 pa matatapos. So matagal-tagal pa na ito pa rin yung gagawin nila na sumasakay ng barko para makatawid from Samal to Davao. Pagkatawid, ibang-iba yung vibes nung sa Samal. Dito sa Samal, medyo mapuno, mabundok, ma-beach, pero kapag sa Davao City, medyo ma-building. And nandito na tayo sa aming first stop. Ito yung Kaputian Beach sa may Samao, Davao del Norte. May binayaran lang kaming 50 pesos each or per head, tapos 100 pesos ata yun for the environmental fee. Sand na agad! Nagulat ako na white sand beach din pala dito, kaya siguro siya tinawag na Kaputian Beach. Tanghaling tapat nung nandito kami kaya sumilong na lang muna ako habang si Mama and Ate Steph yung nagpipicture. Hindi na kami nag-swimming dito kasi nga tanghaling tapat and sobrang init. So pauwi na rin kami agad after mag-picture. Part kasi siya ng tour na daanan yon kaya tinuloy na rin naming dumaan kahit napakainit. And we did take some good pictures naman. Ngayon papunta na kami sa next naming pupuntahan which is the Oo Falls. Nakapagpalit na rin ako ng damit dyan so nag-long sleeve or nag-rash guard na ako kasi sobrang init and maglalakad pa daw papunta dun sa falls. Less than 10 minutes lang din naman tong nilakad namin papunta sa falls. Meron din ditong entrance na 20 pesos para sa unang barangay na dadaanan and another 20 pesos para sa pangalawang barangay na dadaanan. Pero hindi naman siya super magkakalayong barangay, magkadidikit lang talaga siya and need lang namin magbayad for the environmental fee or parang entrance na rin nila yon. We're walking. So hot. Pulang-pula pala ako. Kaya akala nyo na Ay! Uy, ang ingay naman. Di ba nandito naman yung mga kampon father nila? Kaya nga, sabi ko nga nandito na eh.
Meron din palang nag-guide sa amin na mga locals dito, tapos kayo na yung bahalang magbigay ng tip. Kami ang binigay namin is 400 pesos each, so tatlo sila, kayo na lang mag-compute. Sobrang deserve naman nila yon kasi yun na rin yung trabaho nila and sobrang maingat talaga nila. Nag-guide nila kami ng maayos, inaalalayan, and then super bait nila kuya. And grabe, ang ganda ng mga kuha na videos and pictures ni kuya. Yung mga video, i-upload ko na lang sa TikTok ko and yung mga pictures sa Facebook page ko. So make sure to follow me. Pero ayun, ito yung time na papunta na kami sa falls, tapos nagpaana ako kasi madulas daw and hindi na to yung basta kalsada or barangay lang na nilalakaran namin. Part na to ng falls pero tutuntunin pa namin dun sa dulo para makita talaga kung saan galing yung tubig. Kung mapapansin nyo, sobrang clear ng water, medyo bluish. Ang ganda talaga niyan, lalo na sa personal. Ilang beses akong na-starstruck. Ang ganda ng place, talagang hindi ko akalain. And so, ayan, papunta na kami. We're just going to take some pictures and swim dito. Medyo struggle din pala yung pag-akyat dito kasi it's either madulas or nakakasugat yung bato kasi matalim. Pero I swear to God, sobrang sulit talaga kasi ang ganda ng lugar. Meron ding running water or yung rumaragasang fall, so mag-iingat kayo kasi baka madulas or something. Ayan, maraming salamat kila kuya for taking the videos and pictures for us. Hindi ko natanong yung name nila pero ayan sila. Ayun sila kuya. Meron din palang mga tables and chairs dito pero limited lang. E napansin ko, puro mga locals yung gumagamit. May mga malapit ng tindahan pero ina-advise ko na magdala na kayo ng baon pero okay din yung mga tinda nila ditong tinapay. Ang next naman naming pupuntahan ay dito sa Vanishing Island sa Samal pa din. Kailangan naming magbayad ng 500 pesos para sa boat pero hindi yun per head. Yung 500 pesos sa isang boat na yon balikan na rin. So very sulit na rin. May kailangan lang kaming lakaran na mahabang ganito parang dock para at least hindi sa mababaw pupunta yung boat. And sobrang init ng panahong yan pero laban. Aura pa din para makapunta dun sa Vanishing Island. Kaya rin pala siya tinawag na Vanishing Island kasi nagva-vanish yung island o yung mga sand kapag nag-high tide na. Nung pumunta kami, medyo low tide pa, so may naabutan naman kami. Hindi rin inabot ng matagal tong biyahe namin. Sobrang saglit lang, wala pa atang 15 minutes nandun na rin kami. Kita na yung island dito. Mukha lang siyang maliit pero mahaba talaga yan. Marami talaga yung sand pero nakalubog na kasi nga medyo high tide na nung panahong yan. And yung mga green pala sa part na yan, mga mangroves yung nakikita nyo na yon. And ayan, pababa na rin kami in a while. Nakababa na kami sa bangka and ito yung itsura niya. May mga part na lubog na yung paa ko and then meron din namang mga part nakita pa yung sand. Actually marami pang sand nakita dito. Pag tinignan niyo yung mga video namin sa susunod na part, medyo malalim-lalim na. Pero ito pa yung onting sand kung saan nag-land yung aming bangka and ito yung ibang clips na lubog na siya.
Dito pala sa part ng mga mangroves kami nagpicture, and dito kanina may mga sand pa din, pero kita nyo nga kanina nung pabalik na kami, lumubog na talaga yan. Ayan yung nilalakaran namin kanina, ito siya. Lubog eh. Lubog na eh. Ay, ang lalim na. Lalim na. Lumalalim na talaga. Lubog na kami. Wala na yung pinicturean natin kaninang island. Dito, diretso. Ito yung pinagdaungan kanina ng bangka namin. Ayun, lubog na rin siya. Kaya ayun, paalis na rin kami para hindi naman kami tuluyan ng maanod. Sobrang onti na lang nung part na hindi nababasa. So ayan, talagang nag-vanish yung vanishing island for us. Period. Video to mga. Vanish na siya. And ayun, balik na kami dito sa dock or docking area ng mga boat, and naglalakad na kami pa uwi. Hindi na rin kami nakaswimming dito. And that's it for this video. Thank you guys for watching, and if you like this video, please give it a like and comment down anything below. Share this video to your friends, and you're already here, so might as well subscribe to my YouTube channel. Remember to keep the world full of sugar and spice and everything nice. Abangan nyo yung part 2 kasi marami pa kaming video dito sa Davao trip namin.